Hybrid System World dagdag billionaire power 11 hanggang 20. Kinabukasan, nagising si Alex sa tunog ng notification mula sa system. Tulog pa si Laika sa kabilang kama, kaya dahan-dahan niyang kinuha ang phone at tumingin sa screen. System notification. Congratulations! You've reached Tier 2 access. Hybrid System World dagdag billionaire power. Dagdag new skill, persuasive aura. Dagdag new feature, black market access unlocked. Dagdag hidden mission available. Napakunot noo si Alex. Black market. Anong klaseng feature to? Tumayo siya, lumabas ng kwarto, at saka umupo sa veranda ng maliit nilang apartment. Sa isip niya, normal na ang makakuha ng business leads, pero mukhang ibang level na ang pinapasok niya ngayon. Biglang lumitaw ang interface ng system sa harap niya. New system feature black market. Isang underground platform na tanging high-tier users lang ang may access. Dito ay pwede kang bumili o magbenta ng mga rare items, intel, o serbisyo mula sa mga elite at underworld players. Tumango si Alex. So may madidiskartehan ako para sa expansion. Binuksan niya ang marketplace. Isa sa mga top listang ay, confidential business intel 1,000,000 piso, at protection from government surveillance 2,500,000 piso. Napangisi siya. Pang top level talaga ang presyo. Pero may kita ako dyan. Hidden mission, patunayan mong karapat-dapat ka. Makipag-deal sa underground at magtagumpay sa unang transaksyon. Reward, dagdag 1 skill slot, dagdag 500,000 piso. Game. Tumayo siya, bumalik sa loob at binuksan ang laptop. Gitling. Makalipas ang ilang oras, nakaset na ang meeting ni Alex sa isang tao mula sa black market na may codename na Mr. Corvus. Gaganapin ito sa isang secret club sa Makati na parang ordinaryong lounge, pero may illegal na kalakalan sa likod. Bago umalis, lumapit si Laika. Saan ka na naman pupunta? May meeting ka ba ulit? Oo, business. Pero di tulad ng dati. Medyo, risky. Nag-aalalang tumitig si Laika. Alex, ingat ka ha. Hindi ako kampante kapag may sinasabi kang risky. Ngumiti si Alex. Alam kong di mo pa maintindihan lahat, pero para sa future natin. Pangako, babalik akong buo. Hindi alam ni Laika kung bakit biglang tumibok ang puso niya nang marinig yun. Gusto niyang magsalita pa, pero tumalikod na si Alex. Gitling. Sa secret lounge, Makati. Isang lalaking nakaitim na suit at may itim na shades ang sumalubong kay Alex. Ikaw ba si Mr. Storm? Tanong nito, gamit ang codename ni Alex sa system. Tumango si Alex. Oo, nandito ako para sa intel. Pinasok siya sa isang silid na puro LED lights at confidential screens. May mga taong nakasuot ng barong pero may baril sa tagiliran. Mukhang mix ng corporate at criminal. Umupo siya sa harap ni Mr. Corvus, matanda, kalbo, may pilat sa kaliwang mata. First time mo dito, batang lalaki. Pero di ako baguhan sa negosasyon, sagot ni Alex, gamit ang persuasive aura. Agad naramdaman ni Corvus ang kakaibang presensya ng kausap. Magaling ka, pero ang intel na hinihingi mo, hindi mura. Paano kita paniniwalaan? Simple lang, sagot ni Alex, sabay labas ng 1,000,000 piso sa system wallet. Full payment, no installment. Nanlaki ang mata ni Corvus. Mukhang seryoso ka nga. Habang nag-uusap sila, may biglang sumingit na lalaking naka-leather jacket. Boss, huwag mong ibigay sa kanya. Ako dapat ang kukuha niyan. Who are you? Tanong ni Alex, tumayo na at naghahanda sa anumang mangyari. Codename, Razor. Matagal na akong player sa black market. Di ako papayag na ang baguhang tulad mo ang mauna. Biglang lumapit si Razor at sinubukang suntukin si Alex. Pero sa isang iglap, umatras si Alex, umiwas, at gamit ang combat reflex level 3, siniko niya ito sa tagiliran. Nag-react ang mga gwardya pero pinigilan sila ni Corvus. Let them finish. Muling umatake si Razor, pero muling na-counter ni Alex ang galaw niya, at tinuluyan na itong pabagsakin sa sahig. Wala pang 5 minuto, talo si Razor at tahimik ang buong silid. Impressive, ani Corvus. Bihira ang tulad mong hindi lang may pera, kundi may galing rin sa laban. Nag-abot ito ng USB drive. Nasa loob ang intel tungkol sa hidden trading route. Pwedeng gamitin sa negosyo o sa mas madilim na bagay. Nasa iyo na yan. System update, mission complete. Dagdag skill slot unlocked. Dagdag 500,000 piso credited. Dagdag relationship with Corvus, friendly. Lumabas si Alex sa lounge na mas lalong determinado. Gitling. Pag-uwi niya, naabutan niyang gising pa si Laika, nakaupo sa sala, nakasuot ng pajama at may hawak na tsaa. Kamusta? Tanong niya agad. Okay lang. Ikaw, success. Pero muntik na akong makipagbugbugan. Bakit kasi pumapasok ka sa ganyan? Tanong ni Laika, halatang na-stress. Dahil hindi ako tulad ng iba.
Kailangan kong umangat. Kailangan kong. Alex, putol ni Laika. Hindi mo kailangang i-risk ang buhay mo para lang yumaman. Tumahimik si Alex. Tumayo si Laika, lumapit sa kanya at nilagay ang kamay sa dibdib ni Alex. Kung mawala ka, anong silbi ng lahat ng yaman mo? Napatingin si Alex sa mata ni Laika. Ilang segundo silang tahimik. Sa loob-loob niya, bumigat ang damdamin. May nararamdaman na nga ba siya sa dalaga? Ngunit bago pa siya makasagot, may nag-pop ulit sa system. Warning, a rival user has detected your presence. Prepare for confrontation. Napakunot noo si Alex. Mukhang may ibang gumagamit din ng system, at alam na nila kung sino siya. Kahit anong gawin ni Alex, hindi siya mapakali. Nakatitig siya sa screen ng system habang paulit-ulit binabasa ang huling babala. Warning, a rival user has detected your presence. Prepare for confrontation. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, lumapit sa bintana ng apartment, at pinilit i-analyze ang mga posibleng kahulugan ng babala. Ibig sabihin ba nito ay may ibang tulad niya? Isa ring may hidden system. Muling nag-pop up ang system. System update, rival user, Obsidian, has entered Metro Manila. User type, Dark Investor System. Level, unknown. Warning, may tendensyang manayra ng negosyo at mangwasak ng kakumpetensya. Napakuyom ang kamao ni Alex. So hindi lang ako ang may ganitong lakas, pero mukhang hindi kami magkakampi. Biglang may tumunog na alert. May tumatawag. Unknown number. Sinagot niya. Mr. Storm, mahinang boses ng lalaki. Nagkaka-interes si Obsidian sa mga negosyo mong lumalawak sa Pasig. Inaalok niya ang mga supplier mo ng doble. At isa pa, may plano siyang pabagsakin ang coffee chain mo sa BGC. Who are you? Isang kakampi, pero hanggang impormasyon lang. Mag-ingat ka. Bago pa makapagtanong si Alex, naputol ang tawag. Gitling gitling gitling. Kinabukasan, nakasuot si Alex ng dark suit. Gaya ng dati, dala niya ang system interface sa kanyang smart glasses. Pumasok siya sa BGC branch ng kanyang bagong coffee shop, ang Storm Brews. Ang mga empleyado ay busy sa pag-aasikaso ng soft opening, ngunit napansin niyang tahimik at may tension. Lumapit sa kanya ang manager. Sir Alex, may isang misteryosong investor na nag-aalok sa mga supplier namin ng triple sa presyo para lang huwag kaming bigyan ng stocks. Obsidian, bulong ni Alex. Agad siyang nag-login sa system at pinaganya ang bagong feature, Market Shield Protocol. Activated, Market Shield Protocol. Effect, Supplier Loyalty Boost activated. Sending bonuses to all active partners. 1,200,000 piso deducted from main funds. Result, 70% retention rate maintained. Napangiti si Alex. Hindi ako papayag na basta-basta na lang ako tanggalin sa larangan. Habang abala siya sa stabilization ng negosyo, biglang dumating ang isang babae. Matangkad, nakaitim na blazer, mahabang buhok, at may malamig na aura. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Hi, looking for the owner, sabi ng babae, diretsyong lumapit kay Alex. Depende kung anong kailangan mo, sagot niya. Ikaw pala si Storm. Ako si Cassandra. Kinatawan ni Obsidian. Napasinghap si Laika, na naruroon din upang tumulong sa opening. Agad siyang lumapit kay Alex. Girlfriend mo? Tanong ni Cassandra, malamig pa rin ang boses. Business partner, sabay sagot ni Alex at Laika, pero may tensyon sa pagitan nila. Obsidian wants to meet. Tonight. 8 p.m. Sa rooftop ng Helix Tower. Magpakita ka kung gusto mong hindi mawala ang business empire mo habang bata ka pa lang sa game. Bago pa makasagot si Alex, tumalikod na si Cassandra. Pagkatalikod nito, lumapit si Laika. Sino yun? Bakit parang may ibang dating sa kanya? Kalaban. At baka spy din. Tingin mo ba safe na pumunta ka sa meeting? Wala akong choice, Laika. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis ng walang backup. Gitling gitling gitling. 8 p.m. Rooftop, Helix Tower. Madilim ang paligid. Malamig ang hangin. May pulang ilaw sa mga corners ng rooftop. Sa gitna, isang lalaking naka-all black, naka-sombrero, at may scar sa leeg. Sa likod niya, naroon si Cassandra. Storm, mahinang bati ng lalaki. Ako si Obsidian, ang tunay na hari ng underground business. Hindi ako interesado sa paminsang yabang. Sabihin mo na ang pakay mo. Ngumisi si Obsidian. Gusto kong pumasok ka sa partnership. Bitawan mo lahat ng negosyo mo ngayon. Sumali ka sa network ko, at bibigyan kita ng access sa global syndicate market. At kung tumanggi ako, then I'll erase you. Slowly. Business after business. Supplier after supplier. Friend after friend. Biglang nagbago ang aura ng paligid. Si Cassandra ay umatras. Si Obsidian ay naglabas ng kakaibang interface, madilim ang kulay, at may blood red glow. System activated, Dark Investor Mode.
Test natin, Anya. First challenge, sabotage round. Let's see how fast you react. Gitling gitling gitling. Sa loob lamang ng ilang segundo, naglabas ang system ni Obsidian ng virtual virus sa supplier network ni Alex. Sa loob ng kanyang glasses, nakita niyang may fifth supplier ang biglang nawala ng contract. Not bad, bulong ni Alex. System countermeasure, Market Guardian engaged. Pinaganya niya ang bagong skill na na-unlock sa hidden mission kahapon. Activated, Auto Negotiation Protocol. Dagdag Loyalty Counter-Attack activated. Dagdag 2% bonus sa lahat ng aktibong kontrata. Dagdag Supplier Alert broadcasted. Muling bumalik ang contract sa system ni Alex. Tinignan siya ni Obsidian, ngayon ay seryoso na. So, hindi ka pala basta-basta, ani nito. Hindi rin ako nagbibiro, sagot ni Alex. Sa isang iglap, nag-teleport si Obsidian papalapit sa kanya, system skill lang ito, pero sapat para takutin ang mga baguhan. Tumigil ang oras saglit sa paligid nila. Malapit ka nang matuklasan kung ano talaga ang sistema mo, Storm. At kapag nangyari yun, baka hindi mo kayanin ang totoo. Tapos ay bigla siyang naglaho. Iniwan si Alex na nakatayo pa rin, handang lumaban. Gitling gitling gitling. Pag-uwi niya, tahimik lang si Laika habang pinagmamasdan siya habang nagtatanggal ng coat. Nagsalita ito. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Pero gusto kong malaman kung kaya ko pa ba tumabi sa iyo habang papasok ka sa mas malalim na mundo. Tumigil si Alex. Tumitig kay Laika. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Hindi ko hinihingi na intindihin mo ang lahat. Pero ang sigurado ako, ikaw lang ang nagpapatahimik ng gulo sa ulo ko. Namula si Laika. Hindi ako nagpapatahimik. Ako ang unang magpapasigaw sa iyo kapag nasaktan ka. Ngumiti si Alex. Deal, bulong niya. Pero bago pa maging emosyonal ang lahat, nag-pop up ulit ang system. New quest, Shadow Trade Opportunity detected. Location, Cebu Underground Auction. Objective, secure hidden artifact that grants permanent passive income. Note, Obsidian might also attend. Isang pribadong eroplano ang lumapag sa Mactan, Cebu International Airport. Sa loob nito, nakaupo si Alex, suot ang itim na tailored suit at dark sunglasses. Tahimik lang siya habang binabasa ang mission details mula sa kanyang system. Mission, secure the passive gold artifact. Location, Cebu Underground Auction. Effect, dagdag 500,000 piso per day passive income, non-taxable, system linked. Risk, high. Obsidian presence detected. Level up yaman, bulong niya. Kailangan kong makuha to kahit sino pa ang kalaban. Sa kanyang tabi, nakaupo si Laika, naka-casual pero classy outfit, naka-ponytail at may dalang tablet. Sure ka bang safe ang pupuntahan natin? Tanong nito, nagtataglay ng kakaibang tensyon sa tono. Walang safe sa mga ganitong laro, sagot ni Alex. Pero sa tabi ko, mas kampante ako. Napatingin lang si Laika sa kanya, sabay iwas ng tingin. Emph. Gitling gitling gitling. Gabing iyon sa gilid ng Cebu, isang lumang mansyon na ginawang black market auction venue. Ang mga bisita ay may kanya-kanyang secret code at invitation. Mga mayayamang negosyante, underground collectors, at blacklisted investors mula sa iba't ibang bansa ang naroon. Sinalubong sila ng isang hostess. Welcome, Mr. Storm. You're early. Your number is 021. The item you're looking for is under golden mask. Lam-ingalinga si Alex. Lahat ng tao ay may suot na maskara. Siya mismo ay binigyan ng mask-style ID. Sa paligid, may mga guards, at drones na nagmo-monitor ng security. Sa kabilang dulo ng hall, nakita niya si Cassandra, at hindi nalalayo, naroon rin si Obsidian. Pareho ring nakamask, pero halatang sila iyon. Nagkatinginan sila sandali, pero walang kibuan. Let the bidding begin, anunsyo ng auctioneer. Gitling gitling gitling. Round 1, Rare Diamonds at Artifacts. Ang unang mga items ay hindi pa mahalaga kay Alex. Pero pinagmamasdan niya kung paano gumalaw si Obsidian. Mabilis magbid. Walang pakialam sa presyo. Pera kung pera. Ganyan siya laruin, ani ng system kay Alex sa loob ng utak niya. Buti na lang, hindi pera lang ang lakas mo. Gitling gitling gitling. Round 4, Golden Mask Passive Gold Artifact. Ang spotlight ay tumutok sa isang maliit na itim na kahon. Nang buksan ito, lumiwanag. Isang gintong maskara, parang pang-teatro, pero buhay na buhay ang aura. Ito na ang item. Starting bid, 5 milyong piso. 10 milyong piso, agad na bid ni Obsidian. 15 milyong piso, sagot ni Alex. Nagtinginan ang mga tao. Ramdam ang tensyon. 25 milyong piso, balik ni Obsidian, walang reaksyon. 30 milyong piso, plus 5% system integrity bonus, bulong ni Alex, gamit ang internal command. Special skill activated, Negotiator's Edge.
Effect, increases bidding influence by 5%. 35 milyong piso, tahimik na sagot ni Obsidian. Ngunit bago pa muling makabid si Alex. 50 milyong piso. Nagulat ang lahat. Mula sa pinakadulo ng hall, isang matandang lalaki ang tumayo. Suot nito ang isang silver fox mask, may baston, at may estrangherong presensya. Who the hell? Bulong ni Laika. Si Alex ay nanlaki ang mata. Kilala niya ang aura. Hindi lang kalaban, ito'y isang multo ng nakaraan. System alert, unknown system user detected. Alignment, status, SILB. Nag-announce ang auctioneer. 50 milyong piso going once, going twice. 60 milyong piso, sigaw ni Alex. Obsidian tumingin kay Silver Mask. Ngunit ngumiti lamang ito at umupo. Sold. The bidder 021. Gitling gitling gitling. After the auction private room. Binuksan ni Alex ang artifact. Kumislap ito at sumanib sa kanyang system. Artifact integrated, passive gold mask. Effect, dagdag 500,000 piso daily income. Bonus unlock, system mask mode ability to hide true stats and powers from other users. Nagbago ang system interface. Mas gumanda, mas organized, at mas lethal ang dating. Congratulations, sabi ni Cassandra na biglang pumasok. Huwag kang masyadong excited, ani Laika, lumapit at tumabi kay Alex. Kung susunod ka lang kay Obsidian, hindi ka welcome dito. Ngumisi lang si Cassandra. You'll see. May mas malalim pa kayong hindi alam sa game na to. Gitling gitling gitling. Habang papalabas na sila, tumigil si Alex. Sa anino, nakita niya ang matandang may silver mask. Nakatayo ito, hindi lumalapit. Storm, anang lalaki. Malayo pa ang mararating mo. Pero tandaan mo to, hindi lang kayo ni Obsidian ang nasa laro. Marami kayo. At hindi lahat ay buhay ang layunin. Who are you? Tanong ni Alex. Ngumiti ang lalaki. Ako ang dati mong dapat na maging, pero pinili mong umiwas. Magsimula ka ng maghanda. Paglingon niya, wala na ito. Gitling gitling gitling. Kinabukasan sa eroplano pabalik ng Maynila. Tahimik si Laika habang nakatingin sa bintana. Hindi kita maintindihan minsan, sabi niya. Parang habang lumalapit ako sa iyo, mas lalong damadami ang lihim. Hindi ako perpekto, Laika, sagot ni Alex. Pero bawat hakbang ko, kasama ka sa plano. Huminga ng malalim si Laika. Alam mo bang, natatakot akong isang araw, magising ako na hindi na ikaw yung lalaking kilala ko. Tinignan siya ni Alex. Kung darating man yung araw na yun, hinding-hindi ko hahayaan na mawalan ka ng dahilan para piliin pa rin ako. Gitling gitling gitling. Sa malayo, sa isang madilim na kwarto. Nakaupo si Obsidian sa harap ng isang virtual interface. Sa likod niya, lumabas si Silver Mask. Hindi pa siya handa, ani Obsidian. Hindi mo kailangang sabihin, tugon ng matanda. Pero kapag dumating na ang system war, kailangang pumili si Storm kung sino ang kakampi niya. Maagang umaga sa Maynila, nakaupo si Alex sa isang secret training facility sa ilalim ng isa sa mga bagong itinayong business buildings niya. Matapos ang pagkakapanalo niya sa Cebu Underground Auction, alam niyang hindi na sapat ang pera, kailangan niya ng kapangyarihan. Sa harap niya, lumitaw ang isang hologram ng kanyang system panel. System level, 16. Available upgrade points, 3. Passive income, 3,750,000 piso per day. New feature unlock, Combat Module Beta. New mission available, Rise Before the War. Combat Module, bulong niya, sabay tap sa notification. Combat Module Beta, allows real-time training, simulation battles, weapon mastery, and physical enhancement. Napangiti siya. Panahon na para maging hindi lang mayaman, kundi mandirigma. Gitling gitling gitling. Simula ng pagsasanay. Nagsimula si Alex sa unang training mode, Weapon Basics. Sa loob ng training room, nagbago ang paligid, naging parang military simulation field. Lumitaw ang mga virtual opponents, lahat nakaarmas. Simulation, Beginner, Defend the Fortress. Tumakbo siya, kumuha ng batuta, at hinarap ang mga kalaban. Sa una, sablay ang mga galaw niya. Mabagal, hindi polido. Pero habang lumilipas ang oras, dagdag 2% blade accuracy. Dagdag 1 agility. Dagdag 3 reflex boost via system assist. Mas bumibilis siya, mas tumatalim ang mga galaw niya. Parang isang modernong sundalo na may instinct ng isang assassin. Pagkatapos ng halos 3 oras, tumigil ang simulation. Result, 45 eliminations, grade, B dagdag. System advice, train with live opponent. At sakto lang ang timing, dumating si Laika, nakasuot ng sports attire, pawisan at seryoso ang mukha. Nabalitaan kung may bago kang pinapasukan, training, ha? Tanong niya habang nilalapag ang sports bag. Gusto mong sumubok? Tanong ni Alex, nakangiti. Ngumisi si Laika. Hindi mo ako matatalo. Gitling gitling gitling. Unang laban, Alex versus Laika.
Lumabas silang dalawa sa sparring room. Isang tech-enhanced arena na kayang mag-detect ng galaw, speed, at damage control. Simulation start. Rules, no real weapons. System-assisted combat allowed. Tumakbo si Laika ng mabilis, mabilis pa sa inaasahan ni Alex. Muntik siyang tamaan ng unang sipa, pero naiwasan niya. Tumalbog sa pader si Laika at sumugod muli. Damn, hindi ka na pang secretary lang, biro ni Alex habang sumasangga. Hindi ako nag-apply para lang sa desk. Balik ni Laika, sabay uppercut na muntik tumama. Tumagal ang laban ng halos 15 minuto. Parehong pawisan, parehong may maliliit na pasa. Sa huli, tumigil si Laika, humihingal. Fine, draw tayo. Ngumiti si Alex. Hindi pa ako 100%, pero nag-improve ka. Tumingin si Laika sa kanya. Seryoso ka ba talaga sa laban na to, Alex? Hindi lang to pera, di ba? Tumango si Alex. Hindi lang to laban ng negosyo, Laika. Digmaan to ng mga pinili ng system. At pag hindi tayo lumaban, tayo ang mawawala. Gitling gitling gitling. Bagong kalaban, bagong ugnayan. Habang nagpapahinga si Alex sa kanyang opisina kinagabihan, dumating ang isang encrypted message sa kanyang system interface. Incoming transmission, user, Phantom Zero. Message, ikaw ang susunod. Kasabay nito, biglang lumitaw sa screen ang isang cloak figure, walang mukha, walang boses. Pero may aura itong parang balang sumisirit sa katawan. System alert, unknown user accessing your system network. Attempt block. Tracing location. Nag-brown out ang buong gusali. Nag-emergency power. Pati system ni Alex, nag-glitch sandali. Anong nangyayari? Tanong ni Laika, pumasok sa opisina. A system user just tried to invade my interface, hindi lang hacker yon. May access siya sa ibang level. Gitling gitling gitling. Panibagong mission. Sa kalagitnaan ng blackout, nag-prompt ang system. New storyline branch unlocked, the origin of the hybrid system world dagdag billionaire power. Special mission, decode the system's true purpose. Goal, find the hidden AI core in Intramuros underground vaults. Time limit, 48 hours. Reward, unlock system layer 2 dagdag choose isang legendary skill. Napatingin si Alex kay Laika. Pack your bags. Biyahe tayo sa Intramuros. Ngayon na. Gitling gitling gitling. Gabing mapanganib sa Intramuros. Madilim ang paligid. Wala masyadong tao. Pero sa ilalim ng Intramuros, may access tunnel ang dating military base, at ayon sa system, dito nagtatago ang AI core ng kanyang system origin. Habang bumababa sila sa ilalim ng tunnels, naramdaman ni Alex ang kakaibang presensya. Biglang may mga mata na nagbabantay. Hindi sila ordinaryong tao. System presence detected, 3 unknown users nearby. Sila na to, bulong ni Alex. Gitling gitling gitling. Ambush, 3 versus 1. Biglang lumabas ang 3 lalaking nakaitim, bawat isa may baril at system booster gauntlets. Storm, ani ng isa, hindi ka karapat-dapat sa system mo. Ang yaman ay hindi dapat mapasa kamay ng gaya mo. Hindi na nagsalita si Alex. Tumalon siya at sumipa sa isa sa mga kalaban. Lumipad ito at tumama sa pader. Sumugod ang dalawa pa, pero gamit ang combat module, na-detect niya ang kanilang mga galaw. System assist, predictive dodge activated. Sumayaw ang katawan ni Alex sa mga bala at suntok. Gumanti siya, isang suntok, isang elbow strike, isang reverse kick. Nahilo ang isa, bumagsak. Ngunit biglang may baril na itinutok sa ulo niya. Tama na, tapos ka na, ngumiti si Alex. Hindi pa. Skill activated, Golden Counter-Strike Levy Point 1. Mula sa system, lumabas ang golden glow sa kanyang kamay. Sinuntok niya ang baril, nabali ito. Sabay kurot sa leeg ng kalaban. Bagsak, tulog. Gitling gitling gitling. Laika's moment. Biglang lumabas si Laika mula sa likod, may dalang shock baton. Hinampas ang natitirang kalaban. Bagsak ito. Hindi ako sama-sama sa mission para lang manood, aniya. Nagkatitigan sila ni Alex. That's why I need you with me. Gitling gitling gitling. The hidden room. Matapos ang sagupaan, dumating sila sa dulo ng tunnel, isang lumang pinto na may ukit na. Kayamanan ay kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ay pagpili. Pinindot ni Alex ang system key. Vault opening. Sa loob, may isang silver orb, ito ang AI core. Are you ready to unlock the truth? Tanong ng system. Tumango si Alex. Let's go deeper. Tahimik ang paligid habang bumabalik sina Alex at Laika sa Maynila mula sa misyon sa Intramuros. Sa likod ng matahimik na biyahe, alam nilang hindi na ito ordinaryong laro. Matapos makuha ang AI core ng system, isang bagong antas ang nabuksan, at kasabay nito, isang bagong panganib ang nagbabadya. Sa loob ng kanyang kondo na may panoramic view ng syudad, pinindot ni Alex ang holographic interface ng kanyang system.
Muli itong nagbukas, ngunit ngayon ay ibang-iba na ang disenyo. Mas komplikado, mas matalim ang mga linya, at parang may buhay ang bawat pixel. System, bulong niya. Ano ang susunod? Biglang lumiwanag ang panel. Lumitaw ang bagong notification. Congratulations! You've unlocked System Layer 2. New features available, legendary skills, multi-system scan, guild creation, warpath protocols. Warning, you have been registered as a participant in the global system war. Napatigil si Alex. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Hindi na lang yaman ang tinaya. Isa na itong digmaan, hindi lang para sa kapangyarihan, kundi para sa kinabukasan. Bago pa man siya makapagsalita, biglang nagbago ang paligid. Ang kondo ay tila nawala, pinalitan ng digital void. Sa gitna nito ay isang itim na trono. Nakaupo roon ang isang nilalang, hindi tao, hindi rin AI. Isang anino na may pulang mga mata. Welcome, Alex Storm, sabi ng anino. Ako ang Watcher ng Warpath. Handa ka na ba sa laban ng mga piling nilalang ng system? Bakit ako? Tanong ni Alex. Dahil ikaw ang nagising sa pinakamalalim na layer. At sa bawat system, may tagapagmana. Ikaw ang una. Ikaw ang tataya sa una mong laban. Muling nagliwanag ang paligid. Bumalik siya sa kanyang kondo. Para bang isang panaginip. Ngunit sa kanyang panel, isang countdown ang nagsimula. System War Qualifier, 6 days left. Kinabukasan, pinatawag niya ang 5 sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Si Laika, si Kenji, ang dating hacker, si Marlon, ang business analyst, si Rico, dating sundalo, at si Belle, ang PR specialist. Nagbabago na ang laro, panimula ni Alex. Kailangan nating bumuo ng isang guild. Hindi na sapat ang kumpanya. Kailangan nating maging isang puwersa. Guild? Tanong ni Rico, nakakunot noo. Parang MMORPG. Mas delikado pa, sagot ni Alex. Kapag natalo ka dito, hindi lang pera ang mawawala. Baka mismong system mo, mawala sa'yo. Paano tayo magsisimula? Tanong ni Laika. Ipapasa ko sa inyo ang mga access code, sagot ni Alex. Lahat kayo, magiging co-founders ng guild. Tatawagan natin itong Dominion. Sa loob ng ilang oras, nilikha nila ang kanilang base, isang hidden floor sa pinakamataas na building ni Alex sa Quezon City. May sariling communication hub, AI access room, training chamber, at system sync lounge. Pagkalipas ng 2 araw, habang iniskan ni Kenji ang system network, may nadiskubre siyang kaina-hinalang energy signature. Boss, may isang system burst detected sa Baguio. Malakas, hindi ordinaryo. Tiningnan ni Alex ang coordinates. Isang bagong player, o isang lumang kalaban. Agad silang bumiyahe. Sa gitna ng kabundukan ng Baguio, natagpuan nila ang isang abandonadong military research facility. Sa loob nito, may mga bakas ng battle, nasunog na dingding, durog na gamit, at dugo sa sahig. Biglang tumunog ang warning ng system ni Alex. Multiple system users detected, danger level high. Naglabasan mula sa dilim ang 4 na lalaki. Lahat ay may aura ng isang aktibong system user. Alex Storm, ani ng isa. Hindi ka namin inaasahang darating ng maaga. Wala akong oras para sa mahabang intro, sagot ni Alex. Kayo ba ang may hawak ng system burst? Hindi. Pinuntahan din namin ito. Pero mukhang nauna ka lang ng ilang minuto. Ang tanong, kaya mo ba kaming harapin ng sabay-sabay? Mabilis na lumitaw si Rico mula sa likod, naka-stealth mode. Tinamaan ng electric bato ng isa sa mga kalaban, at nagsimula ang gulo. Si Belle, gamit ang bagong debuff module ng kanyang system, pinabagal ang galaw ng kalaban. Si Laika, umatake mula sa gilid, mabilis at malupit ang bawat galaw. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay si Alex. Sa gitna ng kaguluhan, tila siya ay sumasayaw. Ang bawat galaw, sinasalubong ng predictive system assist. Ang kanyang bagong legendary skill, Chrono Counter ay nagpapabagal sa oras tuwing may banta sa kanyang buhay. Isang suntok, 2 bitaw ng siko, at isang high kick, bagsak ang 3. Ngunit ang huling lalaki ay may hawak na kakaibang gamit, isang black shard. Nang i-activate ito, lumiwanag ang buong pasilyo. System alert, forbidden skill detected dimensional tier. Hindi to good sign, sabi ni Kenji mula sa earpiece. That thing can pull you into system oblivion. Bago pa man makareact si Alex, tinamaan siya ng light beam mula sa shard. Lahat ng nasa paligid ay tila naglaho. Pagdilat ni Alex, wala na siyang kasama. Ang paligid ay parang alternate world, itim ang kalangitan, gumagalaw ang lupa, at may malalayong sigaw sa hangin. You are now inside Oblivion Trial Space. Objective, survive 3 elite opponents. Time limit, 20 minutes. Mula sa kawalan, lumitaw ang 3 nilalang, isa ay may dalang naglalagablab na espada,
isa ay may pakpak at energy blades, at ang isa ay tila kabuuang anino, walang hugis. Ngunit si Alex, hindi natakot. Tinapik niya ang system. Activate Warpath Mode. Muling lumiwanag ang katawan niya. Ang enerhiya ng system ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Lumaban siya. Walang inurungan. Sa bawat galaw, pinatunayan niyang hindi lang siya negosyante, isa siyang mandirigma. Isang tagasalo ng responsibilidad. Isang leader ng bagong panahon. Isang bagyong handang kumain ng sistema. Sa loob ng Oblivion Trial Space, ang oras ay tila tumigil, pero ang panganib ay hindi. Nakatayo si Alex sa gitna ng nagbabagong mundo. Ang langit ay kulay abu, tila pasaykit na ulap ng bagyo, at ang lupa ay patuloy na gumagalaw, parang buhay na nilalang. Objective, defeat the 3 Oblivion Sentinels. Time remaining, 1957. Ang oras ay nagsimula, tila'y mabilis, ngunit ramdam ni Alex ang bigat ng bawat segundo. Sa unahan niya, lumitaw ang unang kalaban, isang dambuhalang nilalang na gawa sa apoy, may hawak na flaming sword at ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng naglalagablab na marka sa lupa. Trial 1, bulong ni Alex. Panahon na, tinapik niya ang system interface. Activate Chrono Counter Dagdag Adaptive Combat Core V2.0. Sumiklab ang bughaw na liwanag mula sa kanyang katawan. Ang kanyang reflexes ay umangat ng 300%, at ang oras ay tila bumagal sa paningin niya. Mabilis siyang umatake, isang suntok sa gilid, sabay iwas sa pababang espada ng halimaw. Boom! Sumabog ang lupa sa impact. Ngunit hindi tinamaan si Alex. Sa likod na siya nakalipat, at mula roon ay pinakawalan niya ang isang pulse strike, na tumama sa batok ng kalaban. Ang nilalang ay napaungol, ngunit hindi pa rin bumagsak. Matibay ha, sabi ni Alex. Inikat niya ang katawan at ginamit ang isang bagong unlocked skill mula sa System Layer 2. Legendary Skill Unlocked, Storm Echo Blade. Isang asol na energy blade ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang iglap, pinagsasama nito ang bilis, lakas, at focus energy ng system sa isang slash. Isang vertical slash, tumagos ang energy blade sa gitna ng apoy. Napasigaw ang nilalang, at sa isang explosion ng apoy, ito'y naglaho. Trial 1, complete. Remaining time, 14:38. Halos wala ng pahinga, lumitaw ang pangalawang kalaban, isang nilalang na may pakpak, ang mga mata ay bughaw na apoy, at may hawak na energy side. Lumipad ito sa ere, sabay naglabas ng energy wave na halos lamunin si Alex. System, activate counter-flight mode. Lumabas ang energy booster sa likod ni Alex, at umangat siya sa ere upang makipagsabayan. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na sipa at suntok sa ere, sabay ikot at bitaw ng Storm Echo Blade mula sa itaas. Ngunit mabilis ang kalaban. Sa isang iglap, lumipat ito sa likod ni Alex at tumama ang side sa kanyang balikat. Bumaon ng kaunti, at ramdam niya ang sakit. System damage, 7%. Warning, internal impact detected. Hindi pwede to, bulong niya. Kailangan ko ng edge. Biglang kumislap ang kanyang interface. May bagong opsyon. Temporary unlock, Warpath Protocol Phase Breaker Mode. Go for it. Ang katawan ni Alex ay kumislap ng puting liwanag. Sa loob ng 5 segundo, ang kanyang stats ay nadouble. Sa loob ng ilang iglap, lumipat siya sa likod ng kalaban at sinaksak ito sa pakpak gamit ang Storm Echo Blade. Isang sigaw, isang explosion, bumagsak ang pangalawang sentinel. Trial 2, complete. Remaining time, 1 minuto pasado 8:00. Hingal siya, ramdam ang pagod, ngunit wala nang atrasan. Ang huling kalaban ay tila anino. Walang anyo, parang usok na may maraming mata at boses na paulit-ulit na bumubulong. Sumuko ka, hindi mo kayang tapusin ito. Tumigil ka, bulong ni Alex. Kahit kaluluwa mo pa ang kalaban, lalaban ako. Ginamit niya ang natitirang enerhiya upang buksan ang isang natatagong kakayahan. System Sync, AI Core Override Tactical Vision. Lumabas ang pulang grid sa kanyang paningin. Unti-unting naging malinaw ang hugis ng anino, isang humanoid form, mabilis at pabago-bago. Inisa-isa niya ang mga pattern ng galaw nito. Mabilis siyang umikot at tumama sa gitna ng katawan nito. Tumama ang suntok, pero tila walang epekto. Muli niyang sinubukan, sabay gamit ng skill. System Break, Core Disruption Field. Isang pulang enerhiya ang kumalat sa paligid. Napasigaw ang anino. Isa pa, isang huling combo ng strikes mula sa 3 skill. Storm Echo Blade, Pulse Strike, Chrono Counter Blitz. Tumigil ang lahat. Ang anino ay unti-unting naglaho. Isang huling bulong. Hindi pa ito ang wakas. Trial 3, complete. All Sentinels defeated. You have survived the Oblivion Trial. Rewards unlocked. Gitling. Nagliwanag ang paligid. Ang mundo ay nag-shatter, at si Alex ay nagising sa loob ng kanyang system lounge.
Basang-basa ng pawis. Nanghihina. Pero buhay. Biglang lumabas ang system panel. Oblivion Trial Clearance, Success. Hidden Skill Unlock, Infinity Code, Rewrite Subsystems. Achievement Unlock, Oblivion Survivor. Isang bagong tab ang lumabas sa kanyang system interface. Isa itong classified mode. May 3 slot para sa rewrite modules. Rewrite Subsystems. Bulong niya, pwede kong baguhin ang mismong core ng system. Ngumiti siya. Kung ganito na ang level ko ngayon, paano pa kapag ginamit ko to sa business, sa digmaan, at sa mundo? Biglang pumasok si Laika. Alex, God, akala ko, ilang oras kang nawala. Hindi ka ma-reach kahit saan. Pasensya ka na, sagot niya, nakangiti. Nanggaling lang ako sa impyerno. Humalaklak si Laika, ngunit halatang nag-aalala. Next time, sabihan mo naman kami. Pero teka, may mas malaking balita. Ano, may tumawag sa Dominion Hotline. Isang anonymous message. Nagpakilala bilang dating system user. Sabi niya, may alam siya tungkol sa tunay na pinagmulan ng system. Napatigil si Alex. Tumingin sa interface. Tiningnan ang countdown para sa System War Qualifier. 5 days left. Simulan na natin ang paghahanda, sabi niya. Simulan natin ang revolusyon. Matapos makaligtas sa Oblivion Trial, hindi na mapakali si Alex. Kahit nakaupo siya sa loob ng system lounge, habang nakatapat sa main console, mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bagong nalaman. Rewrite Subsystems, Infinity Code, bulong niya habang tinitingnan ng 3 bakanteng slot sa bagong tab ng kanyang system. Isang unprecedented access. Ayon sa system, kaya nitong manipulahin ang foundational coding ng kahit anong digital or AI-based system. Literal na pwedeng palitan ni Alex ang kahulugan ng mga batas sa loob ng system. Ngunit hindi pa niya alam kung saan magsisimula. Habang nakatitig sa screen, biglang nag-pop up ang alert. Incoming message, anonymous contact, echo. Mabilis niyang tinanggap. Lumabas ang isang 3D projected hologram, blurred ang mukha, robotic ang boses. Mas mahigit, Alex Storm. Ako ang Echo. Dating gumagamit ng system. Isa sa mga naunang batch. Alam ko kung anong pinasok mo. At hindi ka pa handa. Magpakilala ka, utos ni Alex. Hindi ako nagtitiwala sa anino. Mas mahigit, hindi ko kailangan ng tiwala mo. Ang kailangan ko ay babala. Bago mo gamitin ang Infinity Code, dapat mong malaman kung saan talaga galing ang system. Natahimik si Alex. Mas mahigit, ang system ay hindi imbensyon ng tao. Isa itong relic mula sa isang nawalang timeline. Isang eksperimento para lumikha ng artificial evolution. Ang mga naunang batch tulad ko, pinaglaruan kami. Isa-isang nawala ng pagkatao ang mga kasamahan ko. Mas mahigit, hanggang ngayon, kinukuha ng system ang kaluluwa ng gumagamit sa bawat layer, na nabubuksan. Mas mahigit, kaya tanong ko sa iyo, Alex Storm, hanggang saan ka handang isugal? Biglang naputol ang mensahe. Walang trace. Wala ring history. Para bang walang nangyari. Nagpatawag agad si Alex ng emergency meeting sa Dominion Guild HQ. Gitling. Dominion HQ Secret Floor, Quezon City. Sa conference room, andoon na si Laika, Rico, Kenji, Marlon, at Belle. Lahat ay alerto. Guys, panimula ni Alex. May bago tayong misyon. Hindi lang para sa pera. Hindi lang para sa kapangyarihan. Kundi para malaman ang totoo. Ipinakita niya ang natanggap na mensahe. Ang buong team ay natahimik. Lalo na si Kenji. Kung totoo to, sabi ni Kenji, then the system isn't just a tool, it's a living thing. A control mechanism. Paano natin malalaman kung legit? Tanong ni Rico. Sinabi niya na may hidden facility sa loob ng Old Makati Data Tower. Underground. Tinatawag nila Core Zero. Tumayo si Alex. We're going there. Tonight. Gitling. Core Zero Makati Underground. Gamit ang clearance mula sa isa sa kanyang ghost corporations, nakapasok sila sa dating abandonadong gusali. May mga bahagi ng basement na selyado, pero sa tulong ni Kenji, na-bypass nila ang lahat ng security. Pagdating sa pinakailalim, isang elevator ang bumukas pababa. Walang button. Autopilot. Pagbukas ng pinto sa level -13, isang napakalaking underground chamber ang bumungad sa kanila. May 3 bagay agad na nakatawag pansin. Isang capsule sa gitna ng silid, may naka-hibernation sa loob. 2, isang black terminal na may ancient programming code. 3, at isang wall of names, parang memorial, at isa-isa nilang binasa. Batch 0, Jericho Yu, Miguel Dizon, Leila Ortega, Echo. Hintay, natigilan si Belle. Echo, siya nga. Dahan-daang lumapit si Alex sa capsule.
Doon niya nakita ang isang babae, nasa late 20s, nakasuot, pero may mga tubo at wire na konektado sa kanyang spine. Biglang nagbukas ang screen. System alert, do not wake subject 002, Core AI host. Siya ang unang ginamit ng system, sabi ni Marlon. Isang buhay na host. Habang nakatitig si Alex, biglang kumislap ang buong silid. Nag-brown out, tumunog ang system alert. External force detected, incoming hostile system users. Prepare for defense. Laban na naman. Sigaw ni Rico. Positions. Utos ni Alex. Walang aalis sa formation. Gitling gitling gitling. System battle, core defense. 5 kalaban ang pumasok mula sa kabilang pinto. Lahat ay may itim na coat, pula ang mata, at may dalang makabagong tech weaponry. Ang pinuno nila, isang lalaking may puting buhok at system interface na kulay dilaw. Siya si Dante Riven, bulong ni Kenji. Ex-system user, leader ng Rogue Faction Null Protocol. Gusto naming ang Infinity Code, sabi ni Dante. Ibigay mo na. Sa bangungot ko na lang, sagot ni Alex. Sumabog ang labanan. Si Rico agad tumalon sa harapan at ginamit ang shockwave cannon. Si Bell nag-deploy ng debuff zones para pabagalin ang mga kalaban. Si Laika naman, parang anino sa bilis, sinaksak ang flank ng isa. Ngunit si Dante ay sobrang lakas. Nakipagsabayan kay Alex ng close combat habang naglalaban ang kanilang systems. Hindi mo kayang gamitin ang Infinity Code, bulong ni Dante. Masisira ka rin, katulad nila. Ngunit si Alex ay ngumiti. Mabuti na lang, sinanay ako para sirain ang mga sistemang tulad nito. Gamit ang rewrite subsystem slot 1, inactivate niya ang isang secret command. Custom command, gravity collapse, target, enemy AI core. Biglang nanlambot ang system ni Dante. Naloko ang interface niya. Anong ginawa mo? Welcome sa bagong panahon, sagot ni Alex. Ako na ngayon ang nagre-rewrite ng laro. Sa isang sabog ng enerhiya, tinalo nila ang grupo. Nag-withdraw si Dante at nagbanta. Hindi pa to tapos. Babalik ako. At sa susunod, wala nang mercy. Gitling gitling gitling. Pagkatapos ng laban, tahimik sa paligid. Habang nagre-reset ang system sa loob ng base, nilapitan ni Laika si Alex. Anong balak mo sa Infinity Code? Tuloy ang paghahanap sa katotohanan. Pero ngayon, mas may direksyon na tayo. Biglang nagring ang main console. Isang encrypted message ulit. System alert, System War Prequalifier, 4 days left. New guilds detected, international system users. Incoming, the 7 Thrones of Europe, Jinlong Guild of China, the Prime Order of Russia. Simula pa lang to, bulong ni Alex. Pero handa na tayo. 3 araw na lang bago ang System War Prequalifier, pero ramdam na agad ang tensyon sa hangin. Sa bawat sulok ng mundo, gumagalaw na ang mga pinakamalalakas na system users, at ngayon, papunta na sila sa Pilipinas. Dominion HQ War Room. 2 araw mula ngayon, may landing sa Clark International Airport, ani Kenji habang pinapakita ang satellite feed. Private jets. Hindi to mga VIP na ordinaryo, kundi mga player. Sa screen, lumabas ang pangalan ng mga paparating. The 7 Thrones of Europe kilala sa pagiging brutal at may royal bloodlines na gumagamit ng ancient system versions. Jinlong Guild of China specialist sa biosynchronization at tech-enhanced martial arts. The Prime Order of Russia masters of system weaponry at dark AI manipulation. Bakit sila nandito? Tanong ni Rico. Hindi ba't may sariling arena ang bawat bansa? Pilipinas ang pinili para sa wildcard entry ng Global System War, sagot ni Alex. At bilang top user ng Layer 2 system, tayo ang magiging host, at target. Biglang tumunog ang panel ni Laika. May dumating na mensahe, walang subject, walang sender. Meet me, 9 p.m. Binondo Underground. I have the truth you seek. Tumitig si Alex. Trap to, pero baka rin clue sa kasaysayan ng system. Tumango si Laika. Sasamahan kita. Binondo Underground 9:04 p.m. Ang ilalim ng Binondo ay isang maze ng lumang tunnel, gawa pa noong panahon ng Kastila. Doon nila natagpuan ang isang matandang babae, nakaitim, may hawak na baston. Alex Storm, ani nito. Ako si Aling Pilar. Ako ang huling archivist ng mga tagabantay ng sistema. Tagabantay? Tanong ni Laika. Oo, sagot ng matanda. Bago pa dumating ang mga banyagang system, meron ng sinaunang bersyon ng system dito sa Pilipinas. Tinawag namin itong Diwata Protocol, isang system na nakaugat sa enerhiya ng lupa at dugo. Tumingin si Alex. Ano ang koneksyon nito sa Infinity Code? Ang Diwata Protocol ang prototype. At ang isa sa mga huling tagapagmana, ay ikaw. Natahimik ang paligid. Flashback vision, origin of the Diwata Protocol.
Sa isang sulyap ng alaala, nakita ni Alex ang mga ninuno niyang mandirigma, nakikipaglaban gamit ang mga makikinang na simbolo, may hawak na code-infused bolos, at kayang manipulahin ang kalikasan gamit ang system. Ang dugo mo, sabi ng matanda, ay mula sa unang scripter. Isang sumulat ng unang batas ng system. Kaya mo gamitin ang rewrite subsystem nang hindi nasisiraan ng bait. Pero may kapalit, dagdag niya. Kapag binuksan mo ang susunod na slot, maaaring mawala ang isa sa mga mahal mo. Dominion HQ kinabukasan. Pagbalik nila ni Laika, tinawag ni Alex ang buong team. Simula ngayon, doble ingat. Ang darating na laban ay hindi lang technical, kundi personal. Anong plano natin? Tanong ni Bell. 3 prente, sagot ni Alex. Kenji at Marlon magtatrack ng mga paparating na guilds at itatayo ang cyberwall para protektahan ang Dominion Network. Rico at Bell maghahandle ng crowd control, surveillance, at external intelligence. Alex at Laika maghahanap ng susunod na rewrite slot activation point, base sa clues mula kay Aling Pilar. Meanwhile, Prime Order HQ secret ship docked in Batangas. Sa isang ultra-secure battleship, nag-uusap ang leader ng Prime Order na si Elena Vostok, isang babaeng may puting buhok, malamig ang mata, at may robotic left arm. Alex Storm, Anya, napakalinis ng galaw, pero hindi siya ang unang rewrite user. At hindi siya ang huli. Lumapit ang isang subordinate. Commander, nakapasok na tayo sa city grid ng Maynila. Ready na ang shadow nodes. Simula ng operation, collapse. Pabagsakin natin ang supply ng enerhiya sa Quezon City. Gusto ko siyang makita, habang nawawala ang lahat ng control. That night power collapse in Quezon City. Biglang nawala ang kuryente. Sumabog ang ilang transformer. Nagka-chaos. Pero sa gitna ng dilim, isang matinis na alarm ang tumunog sa Dominion HQ. System warning, enemy code intrusion detected, firewalls cracked 12%. Tina-target nila ang mismong system natin. Sigaw ni Kenji. Kaya nila mag-infiltrate ng ganito? Tanong ni Marlon. Gumamit sila ng sub-phantom code. Teknik lang ng Prime Order. Sagot ni Kenji. Sa gitna ng dilim, lumabas si Alex mula sa command room. Activate, rewrite subsystem slot 2. Custom command detected, time hack enabled. Biglang tumigil ang oras sa paligid nila. Lahat ng alarms, tumahimik. Lahat ng galaw, huminto. Isa-isa niyang inayos ang firewall code sa loob ng frozen time. Bawat linya ng code, binago. Bawat kahinaan, sinarado. Pagkatapos ng 5 segundo ng frozen time, bumalik ang lahat sa normal. System recovered. Infiltration blocked. 100% operational. Nagulat ang team. Anong ginawa mo? Tanong ni Laika. Rewrite slot 2, sagot ni Alex. Binago ko ang oras sa loob ng system. Ako lang ang gumalaw. Closing scene, a new challenger. Sa isang screen ng Jinlong Guild, isang batang lalaking Chinese na may dilaw na mata at dragon tattoo ang ngumiti. Interesting, Anya. Let's meet, Alex Storm. Sa gilid ng monitor, lumabas ang logo ng darating na tournament. Global System War Wildcard Host, Philippines. Opening round, in 48 hours. Hindi pa man lubos na nakakabawi si Alex mula sa masalimuot na Oblivion trial, muling nag-vibrate ang kanyang system panel habang nasa eroplano sila pabalik ng Maynila. Alert, unknown signal interference detected. Laika, check mo to, utos niya habang nakatingin sa hologram sa harap ng upuan niya. Agad lumapit si Laika, at binuksan ang sarili niyang interface. May rogue transmission sa system grid. Galing sa isang node na hindi rehistrado sa mapa. Location, isang lumang mining facility sa Mindoro. Offline na raw yun mula pa noong 2023. Tumango si Alex. Then that's where we're going next. Gitling. Pagkalapag sa Maynila, di na sila nag-aksaya ng oras. Si Kenji agad nag-set up ng mobile command center sa van. Si Rico at Marlon nag-ayos ng mga armas. Si Bell, tinawagan ang kanilang mga system scouts na nasa South Luzon. Habang binabaybay nila ang daan pa Mindoro, dumaan si Alex sa isa sa pinakamalaking internal upgrades ng kanyang system. Warpath upgrade available. New core skill unlocked. Command Protocol Omega. Command Protocol. Bulong niya. System details. Skill, Command Protocol Omega. Type, Legendary Strategic Support. Effect, temporarily grants full synchronization to all guild members. Boosts reaction speed, skill execution, and coordination by 300%. Cooldown, 72 hours. Napalalim ang tingin ni Alex. Ito ang kailangan natin. Kung may war talaga, kailangan ko ng buong control. Gitling. Pagsapit nila sa mining site, tahimik ang paligid. Wala ni isang security light. Ang lupa, basag-basag. Ang hangin, may halong static na parang may negal-alabang enerhiya sa ilalim.
Sa signal tracker, naglalakad silang 5 sa ilalim ng gabi. Naka-dark suit, may dalang system-enhanced gear, at sabay-sabay na nakascan sa paligid. Pagpasok nila sa isang lumang tunnel, biglang nagsara ang lagusan sa likod. Alert, you have entered a temporary arena zone. Enemy system detected, code name, Ghost Line. Isang lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman, suot ay trench coat na may metallic veins. Puting-puti ang mata nito, at may mga simbolo ng system na umiikot sa kanyang katawan. Alex Storm, sabi ng lalaki. Nakatapak ka sa teritoryo ng Ghost Protocol. Dito, ako ang batas. Hindi na sumagot si Alex. Tumango lang siya kay Rico. Si Rico agad sumugod, dala ang system katana niya. Ngunit bago pa man makalapit, nag-flicker ang paligid. Wala si Ghost. Shit. Face shifter siya. Sigaw ni Kenji. Mula sa likod, biglang sumulpot si Ghost at tinamaan ng energy blade si Rico sa tagiliran. Tanjina. Napaatras si Rico, bagsak sa gilid ng pader. Bell, deploy trap field. Kenji, start decoding his pattern. Utos ni Alex. Sabay-sabay silang gumalaw. Si Bell nag-activate ng area disruption, habang si Kenji inilabas ang bagong decrypt system niya para ma-analyze ang movement pattern ni Ghost. Ngunit kahit coordinated sila, masyadong mabilis ang kalaban. Tila siyang multo, lumilitaw at nawawala sa kahit anong punto ng labanan. System, activate, command protocol Omega. Sigaw ni Alex. Biglang lumiwanag ang katawan niya, at isang energy surge ang tumama sa buong team. Lahat sila, sina Laika, Bell, Kenji, Marlon, ay biglang umakma ng galaw na parang iisa ang isipan. Si Laika tumalon, gamit ang speed boost para i-corner si Ghost mula sa kaliwa. Si Bell naglabas ng magnetic trap mula sa likod. Si Kenji, gamit ang predict program, naglagay ng redirect field. At si Alex, sa gitna ng lahat, lumusab. Isang suntok na may kasamang aura ng system force, tumama sa dibdib ni Ghost. Boom! Tumilapon si Ghost, tumama sa pader, at nagbuga ng dugo. Hindi pa rin siya bagsak. Ngumiti siya kahit duguan. Magaling, Storm. Pero hindi pa dito nagtatapos ang laban. Biglang nag-crack ang sahig. Isang itim na pinto ang lumitaw, at nilamon si Ghost ng ilaw. Alert, target has escaped via forbidden pathway. New system gateway registered, the depths. Tahimik ang tunnel. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Alex, huminga ng malalim, bago nagsalita. Ang kalabang to, hindi lang rogue user. May connection siya sa mas malalim na system structure. Paano mo nasabi? Tanong ni Marlon. Yung the depths, sagot ni Alex. Base sa core database ng system, ito ang lugar kung saan dinadala ang mga nakorrupt na system users. Pero hindi ito dapat ma-access ng kahit sino. Baka inside job, sagot ni Kenji. O baka, may ibang faction na gumagalaw. Gitling. Sa pagbabalik nila sa Quezon City base, hindi na mapakali si Alex. Binuksan niya ang guild command room at tinawag ang core members. Simula ngayon, 3 bagay ang kailangan nating bantayan, sabi niya. Una, ang mga rogue system users na may access sa forbidden paths. Pangalawa, ang tunay na pinagmulan ng mga shard. At pangatlo, ang depths, bulong ni Laika. Tumango si Alex. Tama, doon siguro itinatago ang pinaka-importanteng bahagi ng system. Biglang nag-pop up ang interface ni Kenji. Boss, may dumatek na bagong signal sa Taiwan. Malakas. Hindi ito pwedeng palampasin. Maghanda na, sagot ni Alex. This time, we move first. Pagkatapos ng matinding laban sa loob ng Oblivion Trial Space, bumalik si Alex sa realidad, hingal, sugatan, at puno ng bagong kaalaman. Ngunit may isang bagay ang hindi bumalik kasama niya, ang kanyang system panel. Blanco, tahimik. Hindi pwede to, bulong ni Alex. System, diagnostics. Walang tugon. Biglang bumukas ang pinto ng training chamber. Si Laika, nakatakbo papasok, halatang galing pa sa labas. Alex, ayos ka lang. Bigla kang nawala sa radar namin. Tinitigan lang siya ni Alex, hawak ang kanyang sentido. May nangyaring hindi ko maintindihan. Nawawala ang system ko. Si Kenji, kasunod ni Laika, may hawak na tablet. Hindi ka nawawala, boss. Pero may ibang signal na sumingit. May dumukot sa core ng system mo habang nasa trial ka. Lumamig ang hangin sa paligid. Hindi dahil sa panahon, kundi sa takot na unti-unting gumagapang sa puso ng bawat isa sa Dominion Guild. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Bell, kasunod na dumating. May hacker. Hindi hacker, sagot ni Kenji. System parasite, isa sa mga pinakabihirang uri sa Warpath. At mukhang, nakasynchronize na siya sa host mo. Host, napakunot noo si Alex. Boss, ikaw. Hindi pa man nila napag-uusapan ng buo, biglang nag-flash ang mga ilaw. Nag-blackout, nag-red alert ang buong base.
Sa monitor, isang mensahe ang lumitaw. Intrusion detected core room. Tumakbo sila pababa. Sa loob ng core room ng Dominion Base, isang nilalang na kulay itim ang nakatayo sa harap ng system reactor. Ang katawan nito ay parang usok, ngunit may solidong anyo. Wala itong mukha, ngunit may presensya, isang uri ng takot na hindi basta-basta. Ikaw ang sumipsip ng system ko. Tanong ni Alex, unti-unting lumalapit. Ang nilalang ay tumingin sa kanya, bagamat wala itong mata. Mula sa bibig nitong itim na anino, lumabas ang malamig na tinig. Ako ang refleksyon ng iyong anino. Ako ang system echo. Nanggaling ako sa pinakamadilim na parte ng iyong pagkatao. Si Rico, naghanda ng armas. Boss, utos mo lang. Alex itinaas ang kamay. Hindi pa. Gusto ko siyang makausap. Bakit ako? Tanong ni Alex. Ikaw ang unang umabot sa layer 2. At sa bawat system na lalalim, kailangan ng balanse. Ako ang balanse mo. Kung ikaw ay liwanag ng system, ako ang anino nito. Anong gusto mo? Wala akong gustong sirain. Gusto kong magkaisa tayo. Nagkatinginan silang lahat. Magsanib. Bakit ako papayag? Tanong ni Alex. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang magiging kalaban ng sarili mong system. Muling lumiwanag ang paligid. Mula sa katawan ng Echo, lumabas ang dating panel ni Alex, ngunit ngayon ay may bago. New System Merge requested. System Integration Type, Dual Core, Echo Protocol detected. Proceed with merge. Boss, delikado yan, babala ni Kenji. Wala pang precedent niyan. Ngunit si Alex ay nanatiling tahimik. Ilang segundo pa, pinindot niya ang yes. Biglang sumiklab ang kuryente. Ang buong kwarto ay nagliwanag. Lumipad si Alex mula sa sahig, nakalutang, habang bumabalot sa kanya ang enerhiya ng dating system at ang itim na anino ng Echo. Sumigaw si Laika, Alex. Ngunit hindi na siya naririnig. Sa loob ng kanyang isip, isang labanan ang nagaganap, hindi ng pisikal, kundi ng kalooban. Ang Echo ay sinusubukang sakupin ang konsensya niya, habang siya ay naninindigan sa core ng kanyang identity. Ako si Alex Storm, bulong niya. Hindi ako alipin ng sistema. Ako ang gumagamit nito. Biglang nagliwanag ang gitna ng kanyang dibdib. Mula roon, sumiklab ang panibagong anyo ng system, hindi lamang digital, kundi organikong nakasama sa kanyang katawan. System integration complete. New class acquired, system dualist. New skill unlocked, phantom trigger. Bumalik siya sa lupa, lumuhad sandali, at huminga ng malalim. Ayos ka lang? Tanong ni Laika, lumapit agad. Tumango si Alex. Mas malakas ako ngayon. Pero hindi ako nag-iisa. May, kasama na ako sa loob. Gitling. Ilang araw ang lumipas. Ginamit ni Alex ang bagong lakas upang palakasin pa ang Dominion Guild. Lumikha sila ng Phantom Simulators, bagong AI sparring units, at in-upgrade ang kanilang Warpath Map Scanner. Ngunit isang babala ang dumating. Sa Warpath Network, isang anonymous message ang lumitaw. To the dualist, you are not the only one. Others are awakening. Meet us in the ruins of San Pablo. Midnight. Trap to, sabi ni Rico. Possibly, sagot ni Alex. Pero kung may iba pang dualist, kailangan kong malaman. Boss, sambit ni Kenji, hindi ito basta laban. Posibleng simula ito ng system civil war. Kung gyera na naman to, dagdag ni Bell, handa na ba tayo? Tumayo si Alex, malalim ang tingin. Hindi pa, pero kailangang lumaban kahit di pa handa. Dahil ang kalaban natin, baka sarili natin.